Mainit na balita ngayon tanghali. Binabantayan low pressure area nakapasok na sa Philippine Area of Responsibility ayon sa Pag-asa. Luzon at Visayas grid. Muli na namang isa sa ilalim sa red at yellow alert ngayong araw. Bunsod ng kakulangan sa supply ng kuryente. Rotational brownouts posibleng ipatupad. Konstruksyon ng Magallanes flyover ipinagpaliban ng DPWH. Tubig sa Angat Dam mas bumaba pa sa minimum operating level. Cloud seeding planong isagawa upang madagdagan ang reserbang tubig sa dam. At Chelsea manalo ng Bulacan kinoronohan bilang Miss Universe Philippines 2024. Magandang tanghali mga kasangbahay. Ngayon po ay araw ng Huwebes, May 23, 2024. At una sa mga balita ngayong tanghali. Muli na namang isa sa ilalim sa red at yellow alert ang Luzon at Visayas grid ngayong araw bunsod ng kakulangan sa supply ng kuryente. Sa abiso ng National Grid Corporation of the Philippines o NGCP, iiral ang red alert sa Luzon grid ng alauna hanggang alas 5 ng hapon. At mauulit ng alas 6 hanggang alas 10 ng gabi. Yellow alert naman mula alas 12 hanggang alauna ng hapon. Gayon din ang alas 5 hanggang alas 6 ng gabi at alas 10 ng gabi hanggang alas 12 ng umaga. Samantala, nagbabadya rin ng brownout sa Visayas grid na isa sa ilalim sa red at yellow alert status mamaya. Magsisimula ang red alert ng alas 2 hanggang alas 4 ng hapon. Gayon din ang alas 6 hanggang alas 7 ng gabi. Yellow alert naman ng alas 12 ng tanghali hanggang alas 2 ng hapon. Gayon din ang alas 4 ng hapon hanggang alas 6 ng gabi. At mauulit muli ng alas 7 hanggang alas 10 ng gabi. Bunsod nito, pinapayuhan ang ating mga kababayan sa Luzon at Visayas grid na magtipid sa konsumo ng kuryente upang maibsan ang banta ng brownout. Inaprubahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang gradual na pagbabalik sa dating academic calendar kung saan magsisimula ang pasukan sa buwan ng Hunyo at matatapos sa buwan ng Marso. Kaugnay nito, ang di pagpabor ni Marcos Jr. sa pagpasok ng mga mag-aaral tuwing Sabado para lang makumpleto ang 180-day school calendar. Narito ang report ni Jed Neresina. Nung pirma ni Department of Education Undersecretary Michael Poa na hindi matutuloy ang planong magkaroon ng klase tuwing Sabado kasunod ng desisyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Since April 15 po yung magiging end ng school year 24-25, akma na po, no? Nandun na po tayo sa pagdating sa ating school days. So hindi na natin kinakailangan magdagdag ng additional school days through holding Saturday classes. Sa pahayag na inilabas ng Presidential Communications Office, hindi pabor si Pangulong Marcos Jr. na papasukin ng mga mag-aaral tuwing Sabado para lang makumpleto ang 180-day na school calendar. Ayon sa Pangulo, sa halip na matapos sa March 31, 2025, dapat ayusin ng DepEd ang school year na matatapos sa April 15, 2025. Upang makumpleto ng mga estudyante ang 180 araw na hindi magkakaroon ng Saturday classes sa paaralan. Tuloy na rin kasi ang July 29 na simula ng pasukan para sa darating na school year 2024-2025. Matapos aprobahan ni PBBM ang rebisyon kaugnay sa pagpapadaling maibalik ang dating school calendar. Paliwanag ni Undersecretary Poa, pagdating naman aniya ng school year 2025-2026 ay balik na ang June to March cycle na pasok ng mga mag-aaral. Is basically by school year 2024-2025, mag-i-end po tayo ng April 15, 2025
Pagkatapos naman po nun, magsa-start na tayo no, ng June 16, yung tentative date ng opening of classes for school year 2025 to 2026 at mag-end naman po yung school year 2025-2026 ng March 31. Aniya magandang hakbang na tapusin sa April 15, 2025 ang pasok para di rin aniya ito nalalayo sa bilang ng araw ng pasok na naaayon sa itinakda ng batas. Maiksi at magiging highly compressed kasi ang pag-aaral ng mga bata ayon kay POA kung tatapusin agad ang pasok ng March 31. Nakatakda namang maglabas ng department order ang DepEd hinggil sa bagong kalendaryo para sa susunod na pasukan. Jed Neresina, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nagbabala sa publiko ang Department of Health o DOH laban sa paglaganap ng mga sakit ngayong nagpapalit na ang panahon mula sa tag-araw patungong tag-ulan. Sa pahayag ni DOH Assistant Secretary Albert Domingo, ang mga sakit na ito ay ang mga itinuturing na wild o water and foodborne diseases, influenza-like illnesses, leptospirosis at dengue. Nabanggit din ng health official ang mga kaso ng COVID-19 at pinayuhan ang mga nakararamdam ng sintomas nito na agad na magpasuri dahil may posibilidad din na sanhi lamang ito ng pagbabago ng panahon o allergy. Wala pang dahilan ang Department of Health o DOH upang maalarma sa pagtaas ng kaso ng COVID-19 sa Singapore. Ayon sa DOH, may mga sakit ngayon na mas dapat katakutan ng mga Pilipino na top killers sa bansa. Narito ang ulat ni Nel Mariboho. Hindi irerekomenda ng Department of Health ang pagpapatupad ng mahigpit na border control o travel restrictions sa gitna ng pagtaas ng kaso ng COVID-19, partikular na sa Singapore. Ayon kay Health Secretary Teodoro Herbosa, lumalabas sa initial na monitoring, hindi nakamamatay ang naiulat na subvariants na KP.2 at KP.3 na pinangalanang flirt variants. Mabilis siyang makahawa because of the outbreak in Singapore. So it's contagious but it's not virulent, that doesn't kill. Kasi wala pa silang reported deaths. Right? So yun ang binabantayan natin. The behavior of this new variant. That's why it's a variant under monitoring. We're monitoring it. And we'll look at it. Maybe it's nothing to worry about. So, or maybe it will just die down from the activities there in Singapore. Sa kabila nito, ayon sa DOH, patuloy silang magbabantay sa naturang variants na under monitoring ng World Health Organization. Pinapayuhan ng kalihimang publiko na ugaliin pa rin ang minimum public health standards. Kung may sakit o inuubo, mas mabuting manatili muna sa loob ng tahanan at mag-face mask kung kinakailangan. Ayon kay Secretary Herbosa, may mas dapat na pagtuunan ng pansin ang publiko ng mga sakit na nangungunang dahilan ng pagkasawi ng mga Pilipino. Tatakutin kita kung anong dapat mo makatakutan. Pangataong Pilipino namamatay sa heart attack and stroke, cancer, diabetes. Kaya naman sa pulong sa Malacanang kasama si Pangulong Ferdinand Marcos Jr., tinalakay ang mga reforma sa healthcare system, tulad na lamang ng pagtutok sa primary care services sa mga munisipalidad at mga liblib na lugar. Ayon kay Secretary Herbosa, ilulunsad ng DOH ang mobile clinic para sa mga lugar na ito. Pinaplano rin ng gobyerno ang deployment ng boat o floating clinics para naman maabot ang mga island barangay. Bukod rito, nagpahayag rin ng pagkabahala ang DOH sa pagdami ng mga kaso ng may human immunodeficiency virus o HIV. Pero ang ating mataas ay yung new cases. 55 new cases a day. Highest in the world. That's why we need to stop. Ayon sa DOH, mas dapat paigtingin ngayon ang edukasyon sa mga kabataan na pangunahin ngayon na nagkakaroon ng HIV. So I actually had a meeting with Sarah, Secretary Sarah, kasi we need to educate. They're more, nag-experiment and curious. So, what condom use? May PrEP ngayon. The other thing is there's PrEP. These are drugs that you can take after having risk exposure. So, yun yung pwede ko i-increase. Tapos yung testing, very important to make available testing. Nel Maribuhok, UNTV News and Rescue, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan.
muna isasara ng Department of Public Works and Highways o DPWH ang Magallanes Flyover para sa gagawing rehabilitasyon. Iniurong ng ahensya ang petsa ng pagkukumpuni upang bigyan daan muna ang rehabilitasyon ng EDSA Kamuning Flyover. Mula sa Makati City, alamin natin ang detalye kay JP Nunez live. JP, kailan na magsisimula ang rehabilitasyon ng Magallanes Flyover? Ella, kahapon nga nagsagawa ng coordinated meeting ang Metropolitan Manila Development Authority o MMDA sa mga city engineers sa Metro Manila at sa Department of Public Works and Highways. Ayon sa MMDA, nagpasya ang DPWH na iurong na lang sa Oktubre ang rehabilitasyon ng Magallanes Flyover sa Makati. Patatapusin muna ang konstruksyon ng EDSA Kamuning Flyover upang hindi tumukod ang matinding traffic pag nagkasabay-sabay ang konstruksyon ng mga tulay. At oras na magsimula ang rehabilitasyon ng Magallanes Flyover, hindi na rin isasara ang bahagi ng kalsada sa buong araw. Isasara lamang ito sa gabi mula alas 10 hanggang alas 5 ng umaga. Nauna nang sinabi ng DPWH na dapat ay ngayong buwan ng Mayo sisimulan ang rehabilitasyon sa Magallanes Flyover. Samantala ang Guadalupe Bridge naman na kailangan ding isailalim sa retrofitting ay sisimulan sa Setyembre. Pero bago gawin ang mismong tulay, maglalagay muna ng temporary bridge sa tabi nito para magsilbing alternatibong daanan ng mga motorista habang isinasaayos ang Guadalupe Bridge. Nasa 34 months naman o halos 3 taon ang inaasahang magiging retrofitting sa Guadalupe Bridge. Abiso ng MMDA sa naasahan na ng mga motorista ang pagbigat sa daloy ng mga sasakyan, oras na magsimula ang konstruksyon ng mga tulay. Yan muna ang ating latest live mula dito sa Makati City. Balik sa iyo, Ella. Maraming salamat, JP Nunez. Nais ng Commission on Elections o COMELEC na madagdagan pa ang mga requirements sa paghahain ng kandidatura. Kasunod na rin ito ng issue na kinasasangkutan ngayon ni Bamban Tarlac Mayor Alice Guo. Mula sa Maynila, makibalita tayo kay Dante Amento live. Dante, kailan target ng COMELEC na magkaroon ng ganitong dagdag na dokumento at anong klase ba yung mga dokumento na plano nilang idagdag sa requirements? Magandang tanghali aga. Ayon sa Commission on Elections, target nilang magkaroon ng panibagong batas o kaya revision sa Omnibus Election Code bago ang nakatakdang national elections o ang 2028 presidential elections. Paliwanag ni Chairman George Erwin Garcia, limitado kasi yung kanilang trabaho o requirement ngayon pagdating sa Certificate of Candidacy o COC na mga tatakbo sa halalan. Hindi nila maaaring higpitan, halimbawa kahit ayaw nila na gumagamit ng illegal na droga, ang isang tatakbong kandidato ay hindi nila pwedeng pigilan dahil wala namang itong batas o panuntunan. Ang kanilang trabaho ay ministerial lamang. Kasunod nga ng issue ngayon kay Bamban Tarlac Mayor Alice Guo, nais ng COMELEC na mabigyan sila ng mga kapangyarihan na maghigpit pagdating sa COC filing. Ito ay sa pamamagitan ng pagsusumite ng mga karagdagang dokumento. Ayon pa kay Garcia, kabilang narito ang birth certificate. Ang COMELEC, kung gustong maghigpit, ay aasa na may maipapasa na batas kung magpapasabit tayo ng mga dagdag na requirements sa ating pong certificates of candidacy. Samantala, ngayon aga, bagamat mayroong ang issue ngayon na maaaring magkaroon ng suspensyon itong si Mayor Guo kung sakasakali mang kanyang gugustuhin na siya ay muling tatakbo sa darating na 2025 midterm elections sa pagka-alkalde. Paliwanag ng COMELEC, maaari pa namang muling tumakbo si Guo sa pagka-alkalde dahil yung kanyang kaso ngayon na kinasasangkutan ay wala pa namang pinal na desisyon dito ang korte na magresulta sa kanyang tuluyang pagka-diskwalipika. So ang sinasabi dito ng COMELEC, kung nais si Guo ang tumakbo, ay maaari pa naman siyang tumakbo muli sa kanyang posisyon bilang alkalde. Naman nating update mula dito sa Maynila. Balik sa iyo, Aga. Maraming salamat, Dante Amento.
Nag-host ng dinner noong Martes ng gabi si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at First Lady Liza Marcos sa ilang mga senador at kanilang asawa. Kasunod ito na nangyaring pagpapalit ng liderato ng Senado. Sa litratong ipinost sa Instagram ng First Lady, makikita ang present sa pagtitipon ang bagong Senate President na si Francis Escudero at ang asawang si Hart Evangelista. Gayun din sina Senators Raffy Tulfo, Mark Villar, Cynthia Villar, Robin Hood Padilla, Alan Peter Cayetano, Francis Tolentino, Sherwin Gatchalian, Loren Legarda, Pia Cayetano, Jinggoy Estrada at Grace Poe. Kasama rin dito ang asawa ni Senator Bong Revilla na si Cavite Representative Lani Mercado Revilla at asawa ni Senator Coco Pimentel na si Katrina Yu Pimentel. Hindi na napag-usapan sa dinner ng mga senador kasama si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang biglaang palit liderato sa Senado. Ayon kay Senate President Francis Escudero, nagpaabot lamang sa kanya ng pagbati ang Pangulo. Wala rin umanong ideya si PBBM kaugnay ng rigudon sa Senado o sa Senado. Hindi rin umano natalakay ang issue sa charter change at iba pang may kinalaman sa trabaho. Paglilinaw ng mambabatas, matagal na ang nasabing imbitasyon ng palasyo sa mga senador. Hindi. Quite frankly, it was not talked about. I was not asked. All he said was he was in Dumaguete and Bacolod, and by the time he landed, he was informed. He never knew about it because he was in Dumaguete and Bacolod, and by the time he landed, he found out that there was already a change and it was finished. That was what he told me. Pinatawa ng censure ng Kamara si Davao del Norte 1st District Representative Pantaleon Alvarez dahil sa mga hindi wasto at unparliamentary na mga pahayag sa isang rally sa Tagum City. Ito ang pinagtibay ng Kamara na sanksyon laban sa mambabatas sa halip na 60 araw na suspensyong unang inirekomenda ng House Committee on Ethics and Privileges. Nag-ugat ito sa ethics complaint na inihain ni Tagum City Mayor Ray Uy laban kay Congressman Alvarez. Ang detalye sa ulat ni Rosalie Coz. Sa utong 186 na pabor, 5 hindi pabor at 7 abstentions o hindi bumoto. Censure ang ipinataw na parusa ng Kamara kay Davao del Norte 1st District Representative Pantaleon Alvarez dahil sa disorderly behavior nito. Partikular na ang unparliamentary at hindi wastong mga pahayag sa publiko bilang isang mambabatas. Nag-ugat ang ethics complaint laban kay Representative Alvarez ni Tagum City Mayor Ray Uy sa mga kontrobersyal na pahayag ng kongresista sa isang rally sa lungsod. Kabilang na ang paghikayat nito sa Armed Forces of the Philippines na bawiin ang suporta kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. dahil sa pulisiya nito sa West Philippine Sea. Ginawa naman ang desisyon sa plenaryo ng Kamara bago tuluyang tapusin ang sesyon gabi ng Miyerkules, May 22. Bagaman inirekomenda ng House Committee on Ethics and Privileges na 60 araw na suspensyon ang ipataw sa kongresistang kilalang kaalyado ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, inamyendahan ito sa plenaryo ng Kamara. The Committee on Ethics and Privileges finds that Representative Pantaleon D. Alvarez has indeed uttered unparliamentary and inappropriate statements which reflected negatively upon the dignity, integrity, and reputation of the House of Representatives as an institution and of the members of the House individually and collectively. Sa halip na 60-day suspension, ibinaba ng Kamara ang parusa sa censure. Isang uri ng parusa ang censure sa disorderly behavior ng isang kasapi ng House of Representatives at formal na pinagsasabihan ito na maging maingat sa mga pahayag at asal nito sa publiko. The severity of a 60-day suspension appears disproportionate to the nature and context of his misconduct. Censure is a formal reprimand, a public statement by the House of Representatives of its disapproval of the conduct of Representative Pantaleon Alvarez. In this instance, censure would suffice in addressing the misconduct without being excessively harsh. Censure serves as a
sufficient measure to address that misconduct without unduly impacting the ability to serve his constituents. This balanced approach ensures accountability while allowing for continued legislative contributions. Samantala, ayon naman kay Representative Alvarez, karapat-dapat siya sa parusang ipinataw sa kanya ng Kamara. Win some, lose some. Sa kabila rin nito, masaya rin umano siya dahil sa dalawang panukalang inaprubahan ng House of Representatives bago mag-adjourn ang sesyon ng Kongreso. Masaya rin ako. Umasa yung dalawang importanteng bills ko. Yung divorce at saka yung cannabis. Yung medical marijuana pumasok. Rosalie Coz, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nag-courtesy call kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang mga bagong non-resident ambassador ng iba't ibang bansa sa Malacanang. Umaasa ang Pangulo na mapalalakas pa ang relasyon ng Pilipinas sa international community. Mula sa Malacanang, makibalita tayo kay Nel Maribohok live. Nel, ano-anong mga sektor o larangan ang inaasahan natin na mas mapalalakas yung ugnayan ng Pilipinas sa ibang mga bansa? Yes, Aga, sa pagtanggap ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa credentials ni Estonian Ambassador Meyer Martinson, inaasahan ni PBBM na patuloy na matatalakay ang mga isyung panseguridad sa European nation. Ayon naman sa Estonian Ambassador, may pagnanais ang kanyang bansa na mapalakas ang relasyon nito sa Pilipinas pagdating sa cybersecurity. Si Mauritius Ambassador Jagdishwar Gobordhan, inihayag naman niya ang pagnanais na maisulong ang kooperasyon ng kanyang bansa pagdating sa larangan ng produksyon sa agrikultura. Nagpasalamat naman si Pangulong Marcos sa Djibouti's ambassador dahil sa pagtulong ng gobyerno nito sa mga Filipino seafarers na tinamaan ng ang sinasakyang vessel ng anti-ship missile sa Gulf of Aden. Pare-pareho ring nagpahayag ng kanilang intensyon na mapalakas ang bilateral relations sa Pilipinas ang mga nag-courtesy call rin na mga bagong non-resident ambassador designate ng Uzbekistan, Republic of Sudan, Botswana, Zambia at Algeria. Yan muna ang ating update. Balik sa Aga. Maraming salamat, Nel Maribohok. Hindi pa rin kumbinsido ang ilang senador matapos ang muling pagharap ni Bamban Tarlac Mayor Alice Guo sa investigasyon sa Senado kaugnay ng issue sa kanyang pagkatao at pagkakadawit sa Pogo. Narito ang report ni Harleen Delgado. Nanindigan si Bamban Tarlac Mayor Alice Guo na isa siyang Pilipino matapos ang pagdinig sa Senado kahapon. Mariin din pinabulaanan ng alkalde ang aligasyong isa siyang espiya ng China. Paliwanag ng Bamban at ako po ay isang Filipino. Yun lang po. At lalo na po hindi pa ako spy. Sa pagdinig, muling sinabi ni Mayor Guo na isang kasambahay noon ang kanyang ina na nagngangalang Amelia Leal na hindi umano niya nakita at iniwan lamang din umano siya sa kanyang ama. Pero kunestyon ng mga senador kung bakit nakalagay din sa birth certificate nito na kasal ang kanyang ina at ama na si Angelito Guo. Don't use that word kasambahay kasi pinagluloko mo lang kami. Paano maging kasambahay yung nanay mo kung sila ay kasal ni papa mo? Maliban na lang kung si papa mo ay nagsisinungaling dito sa birth certificate. And what is the reason why would he lie? Yung birth certificate ko po, binigay po sa akin ng tatay ko nung hiningi ko po sa kanya. Ang nabasa ko po doon sa birth certificate ko po, nakalagay po doon, biological mother ko po ay housekeeper. At pasensya ka na, Sen Rafi. Ayaw ko po sisihin yung tatay ko. Mahal ko po ang tatay ko. Wala po tayo, madam, wag niyo pong nilalayo yung topic. Wala pong kaming sinisisi rito. Ang sa amin lamang is trying to find the truth. Kinumpirma rin ng alkalde na kapatid niya sina Sheila Leal Guo at Simen Leal Guo na noong nakaraang pagdinig, itinanggi niya na kilala niya kahit pa iisa lamang ang address nila. Sa birth certificates din ng mga ito nakasaad na magkakaiba ang petsa ng kasal ng kanilang mga magulang. Why would you lie about something like this? Bakit po kailangan magsinungaling sa bagay na napakadali namang pong i-check? Nakaraan po na Senate hearing. Kaya po, lahat na lang po naging sagot ko po is I don't know, hindi ko po alam.
dahil ayaw ko po madamay pa po ang ibang tao. Ayon kay Senate Deputy Minority Leader Rizon Tiveros na chairperson ng komite, batay sa Philippine Statistics Authority o PSA, 2005 na at hindi 2003 na irehistro ang kapanganakan ni Mayor Guo. Wala rin anyang record ng kasal ang mga magulang ni Mayor Guo at wala ring birth records. Na-question din ng mga senador ang pagkakakilanlan ng ama ni Mayor Guo na si Angelito Guo. Why would you say he's a Chinese national with a Chinese passport, pero ang nakalagay sa birth certificate mo ay Pilipino siya? So, naiintindihan mo ba kung bakit ang gulo-gulo po ng kwentong buhay nyo tungkol sa pamilya nyo? So, bakit? Your Honor, ayaw ko po magsinungaling. Ang tatay ko po ay Chinese at hindi po ako yung nag-prepare po ng birth certificate ko po. Ayon sa PSA, may irregularidad sa naging late registration sa birth certificate ng alkalde dahil wala itong supporting documents. Doon sa incorporation papers, consistent na Chinese ang nationality ng tatay niya. Yung salaysay ng tatay niya, hindi totoo. Mataas po ang posibilidad na hindi totoo yung salaysay niya nung nagrehistro po ng birth certificate. Nagsinungaling siya, nakasal siya kay Amelia. Apo. Tama? Posible po. Para sa akin, ang pag-analisa ko ho dito, nagsinungaling yung aplikante. Yes. Para yung kanyang mga anak maging Filipino. At pag Filipino ka, pwede kang bumili ng lupa, pwede kang magtayo ng negosyo, pwede kang kumuha ng passport, pwede ka rin tumakbo bilang mayor. Nanindigan si Mayor Guo na wala siyang kinalaman sa Pogo at itinanggi rin ang mga iniuugnay sa kanya rito. I have received a very reliable information that you have a live-in partner that manages the Pogo operations in your town. Your Honor, hindi po, wala pong katotohanan po yun. Kasi Mayor totoo. sa isang bayan sa norte. Opo. May kilala ka ba? Norte po, marami po ang kakilalang mayor po ng Norte po. Sa Pangasinan. Pangasinan, meron po. Alam ko na po yung nilink niyo po sa akin. Hindi ako naglilink sa'yo. Wala akong Pero wala pong katotohanan. Hinamo naman ni Senator Raffy Tulfo si Mayor Guo na sumailalim sa lie detector test, bagay na handaan niyang gawin ng alkalde. Magkakaroon parang ika-9 na pagdinig kung saan planong imbitahin ang kumadrona na nagpanganak kay Mayor Guo, mga tauhan nito sa sinasabing kinalakihan na farm, at si dating Bamban-Tarlac Mayor John Feliciano na nag-endorse noon kay Mayor Guo sa pagka-mayor. Harleen Delgado, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Isang resolusyon ang inihain ngayon sa Kamara upang hikayatin ang kinaukulang komite na magsagawa ng malawakang investigasyon sa buong bansa sa paglabag sa karapatang pantao, kabilang na ang umano'y extrajudicial killings. Inihain ito ni Davao City 1st District Representative Paulo Duterte. Ang detalye alamin natin kay Rosalie Coz live. Rosalie, ano yung paliwanag ni Congressman Duterte sa House Resolution na inihain niya sa Kamara? Aga, inihain ni Davao City 1st District Representative Paulo Duterte ang House Resolution number 1745 na humihikayat sa akmang House panels na magsagawa ng investigasyon kaugnay ng mga pag-abuso sa karapatang pantao sa buong bansa, kabilang na yung umano'y extrajudicial killings o EJK. Subalit hindi lang anya dapat imbestigahan ang mga pag-abuso sa nakalipas na 6 na taon, kundi 25 taon o sa administrasyon pa ni dating Pangulong Joseph Estrada. Ayon pa sa Davao lawmaker, hindi lang dapat Davao ang imbestigahan sa mga insidente ng EJKs, kundi buong bansa. Ginawa niya ang pahayag kasunod ng paglulunsad ng House of Representatives Committee on Human Rights na investigasyon sa drug-related killings sa ilalim ng administrasyon ng kanyang amang si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sa mismong pagdinig, inamin ni dating Justice Secretary sa ilalim ng dating administrasyon at ngayon Solicitor General Menardo Guevara na may mga insidente ng human rights violations, hindi lang sa kasagsagan ng drug war. Batay naman sa Makabayan Black lawmakers, hindi katiwa-tiwala ang source na naghain ng resolusyon na anilay may track record umano sa pag-abuso sa karapatang pantao. Taktika lamang din anila ito ng Duterte camp upang mabawasan ang atensyon sa isinasagawang investigasyon sa anti-drug war ng dating administrasyon. Balik sa iyo, Aga. Maraming salamat, Rosalie Coz.
Iniimbestigahan na rin ng Philippine National Police ang 2 chiefs of police sa bayan ng Maguindanao del Norte. Ito ay may kaugnayan sa pamamaril at pagpatay kay Captain Roland Moralde sa Parang Maguindanao kung saan sangkot ang 2 pulis. Mula sa Camp Crame may report si Leia Ilagan live. Leia, bakit kasama sa iimbestigahan ang Chief of Police at saang municipal station sila naka-assign? Magandang tanghali sa iyo, Ella. Hindi nga ligtas sa investigasyon ang mga Chief of Police ng Matanog Municipal Police Station at Raha Buayan Municipal Police Station sa Maguindanao del Norte. Ito'y kaugnay sa insidente ng pamamaril at pagpatay kay Police Captain Roland Moralde. Ayon kay PNP Public Information Office Chief Police Colonel Dean Fajardo, alam ng PNP kung may pananagutan ang mga Chief of Police sa tila hindi pagre-report sa duty ng 2 tauhan nila. Sinabi pa ni Colonel Fajardo na dapat ay naka-duty na ang mga ito sa Matanog at Raha Buayan Municipal Police Station, subalit nakita sa CCTV footage na kabilang sila sa mga nakasibilyan na bumabaril kay Captain Moralde sa Parang Maguindanao. Bukod sa mga chiefs of police, kasama din sa iniimbestigahan ang 4 na pulis na kasama ni Moralde sa pagpapatrolya, subalit hindi nakaresponde noong pinagbababaril na ito. Sa kabuuan, Ella, nasa 11 pulis ang iniimbestigahan kaugnay sa pagkamatay o pagpatay kay Moralde. Sinabi din Ella ni Colonel Fajardo na hanggang sa ngayon ay hindi pa nagre-report ang 2 pulis suspect sa Regional Police Office sa BARM. Ella? Maraming salamat, Leia Ilagan. Para naman sa ating ulat panahon, nakapasok na sa loob ng Philippine Area of Responsibility ang binabantayang low pressure area. Ayon sa Pag-asa, posible itong maging tropical depression na tatawaging bagyong Agahon. Alamin natin ang detalye mula sa press conference ng Pag-asa. Okay po. So magandang umaga po sa ating lahat. So ito po yung update po natin sa binabantayan po nating low pressure area na posible pong maging si Aghon. So kung ito po yung huling lokasyon po natin as of 10 a.m., nasa layo po itong 870 kilometers silangan ng southeastern Mindanao. Kung makikita po natin dito sa ating satellite imagery ay broad o malawak po itong kaulapan na dala po nitong LPA. Makikita rin po natin dito itong cloud o itong trough o yung extension po ng kaulapan na nasabi nating LPA na posibleng lumapit o halos papalapit na nga po dito sa may eastern section ng Mindanao, particular na po dito sa may Dinagat Islands at ilang area pa ng Surigao or ng Caraga region. At para naman po sa lagay ng ating panahon po ngayong araw, kung makikita rin natin, no, halos buong bahagi pa po na ating bansa ay nakakaranas pa rin po ng generally fair weather condition ngayong araw. Pero mamayang hapon hanggang mamayang gabi po ay posible pa rin yung mga panandaliang buhos ng pag-ulan dahil nga prevailing pa rin po yung easterlies sa malaking bahagi po ng ating bansa. Narito naman po yung ating latest track nitong bagyong o nitong LPA na ating binabantayan. May kita po natin, within 24 hours o hanggang mamayang gabi, ay posibleng LPA pa rin po ito. At bukas na umaga o within 24 hours, tsaka po natin nakikita na ito ay mag-i-intensify o lalakas bilang isang tropical depression. At sa ating pagtaya, patuloy po itong kikilos pa northwestward hanggang Sabado po yan. At northeastward o pa-recurve po by Sunday. At ito ding weather disturbance, itong LPA na to na posible pong maging bagyo hanggang bukas ng umaga ay posibleng lumapit nga dito sa may eastern section ng Visayas, pati na rin po sa may eastern section ng Southern Luzon area. At kung makikita po natin sa ating track, offshore po yung sentro po nito. Pero hindi po natin nire-rule out pa rin yung possibility dahil medyo mahaba pa nga po yung ating forecast period. Ay posible pa rin po itong lumapit dito sa area po ng Bicol Region tsaka Eastern Visayas. Kaya hanggang ngayon ay hindi pa rin po natin niro-rule out yung possibility na maglandfall po ito sa mga nasabing lugar. At may kita rin po natin dito sa ating track na patuloy pa rin po itong lalakas, no? Dahil nga sa ating forecast
Sa forecast and intensity forecast po ay nasa karagatan po ito. Kaya hindi natin i-rule out din yung possibility na intensifying po itong binabantayan po natin na LPA, na kung saan within 24 hours ay tropical depression. Pero pagdating po ng Sunday ay posible po itong mag-intensify at maging isang tropical storm. At habang kumikilos naman po ito palayo o habang pa-recurve po, no, kumikilos palayo sa ating area of responsibility, by Tuesday ay mas lalakas pa po ito at posible po ito umabot sa severe tropical storm. At narito naman po yung ating climatological track. May kita po natin sa buwan ng Mayo, ito po yung normal track po natin. Posible po itong lumapit o tumama dito o mag-cross dito sa may Eastern Visayas, Southern Luzon area, and then mag-recurve po siya. Yung pangalawang scenario naman po natin ay offshore po itong track natin at magre-recurve din po kapag nandito na po siya sa may eastern section ng Northern at Central Luzon. And then yung isang picture naman po natin, ito po yung normal din o yung mga dinaanan po ng bagyo in the past na kung saan ito po, yung number 1 po ay posibleng manatili po sa offshore. So ito po yung, for example, ito po yung bagyo po, o yung LPA po natin, dito po siya na-develop o nabuo bilang isang bagyo. So ito po yung mga scenario na pwede po niyang maging track o maging takbo po niya sa duration po nitong LPA o ng bagyo po natin binabantayan. So una, posible po ito na manatili offshore, and then sa eastern section ng Northern Luzon ay posible po ito mag-recurve at lumayo na ating area of responsibility. Yung pangalawang scenario naman po dito ay posibleng mas lumapit pa po siya dito sa may Catanduanes area at posibleng mas dumikit din po dito sa may Northern Luzon area bago po lumiko o lumayo na ating area of responsibility. So yan po yung mga climatological scenario po natin kapag meron po tayong bagyo sa buwan ng Mayo. Okay po. So ito naman po yung ating global spectral model. Isa po sa model na ginagamit po natin sa pagtaya po ng mga pag-ulan na dadalhin, na posibleng dalhin nito pong binabantayan nating LPA. So makikita po natin At yan po ang bahagi ng naging press con ng Pag-asa kaugnay sa inaasahang unang bagyo na mararanasan sa bansa ngayong taon. Abangan po ang kabuang detalye mamaya sa Ito ang Balita. Muli na naman tumaas ang mga kaso ng COVID-19 sa Bicol Region na umabot na sa 28 sa loob lamang ng nakalipas na 6 na araw. Pinakamarami sa mga bagong kaso ay naitala sa Camarines Sur. Mula sa Masbate City, makibalita tayo kay Jerry Galicia live. Jerry, bukod sa probinsya ng Camarines Sur, aling lugar pa ba dyan sa Bicol ang may mataas na kaso ng COVID-19? Yes, Ella, bukod nga sa lalawigan ng Camarines Sur na may 18 kaso ng COVID-19, mayroon ding 8 kaso sa lalawigan ng Albay at isa naman dito sa isla ng Masbate. Bate sa tala ng Department of Health o DOH Bicol na sa 28 kaso na nga ang COVID-19 sumula yan ng May 12 hanggang May 18, 2024 dito sa Bicol Region. Halos 133% ang dinagdag sa natatalang kaso kumpara noong nakaraang May 5 hanggang May 11. Itong May 21, nagpositibo sa COVID-19 sa Sagnay Mayor Jovi Fuentabella at ilang araw din na sinalim sa quarantine. Kinalahan din ng kagawaran ng mga nakakasama ni Mayor Fuentabella na mag-ingat at sumunod sa health protocols upang makaiwas na mahawa ng virus. Inabusihan din ng DOH Bicol ang publiko na maging alerto at patuloy na magsanay sa precautionary measures laban sa COVID-19. Kaya na pagsuot ng face mask sa mga matataong lugar at iwasan ang masyadong kampante sa sitwasyon, lalo sa pakikisalamuha sa mga comorbidities at mga individual na unvaccinated. Pinalahan din ng mga local government units na ipagpatuloy pa din ang dating sistema ng surveillance, contact tracing at iba pa. At kung mayroong anumang nararamdaman ang isang individual, lalo na mga senior citizen, walang history ng pagbakuna o may comorbidity, agad na magpakonsulta sa pinakamalapit na health center. At sa ngayon nakalabas na sa quarantine si Sagnay Mayor Jovi Fuentabella nagsasagawa na din ng pagpupulong sa kanya mga constituents. Yan ang balita, balik sa iyo, Ella. Maraming salamat, Jerry Galicia.
Ipinahayag ni former Republican presidential candidate Nikki Haley na plano niyang iboto si Donald Trump sa 2024 US presidential election. Dating katunggali at boss ni Haley si Trump. Pinakahuli si Haley sa mga pangunahing kalaban ni Trump na umalis sa party primary contest noong Marso. Dating United Nations Ambassador si Haley ng Trump administration. As a voter, I put my priorities on a president who's going to have the backs of our allies and hold our enemies to account, who would secure the border, no more excuses, a president who would support capitalism and freedom, a president who understands we need less debt, not more debt. Trump has not been perfect on these policies. I've made that clear many, many times. But Biden has been a catastrophe. So I will be voting for Trump. Inanunsyo ni British Prime Minister na isasagawa ang general election sa United Kingdom sa July 4. Nangako itong ipaglalaban ng bawat boto. Biglaan ang hakbang at malayo sa inaasahan na October o November poll na posible sanang magbigay ng tsansa sa Tory na mapaliit ang agwat sa Labour. Sa national opinion polls, nangunguna ang Labour. Sususpendihin na ang Parliament araw ng Biyernes bago tuluyang isara sa susunod na Huwebes. Bilang paghahanda ito sa isang opisyal na 5 linggong election campaign. Gumawa ng world record ang isang balahibo ng extinct New Zealand Hia bird matapos maipagbenta sa isang auction sa halagang $28,417 o 1.6 million pesos. Sagrado para sa Maori people ang Hia bird at kadalasang ginagamit ang balahibo ng ibon bilang headpieces ng chiefs at kanilang pamilya. Batay sa Museum of New Zealand, uling nakita ang Hia bird noong 1907, bagaman may sightings nito ilang taon na ang nakalipas. Kinoronohan bilang 2024 Miss Universe Philippines ang pambato ng Bulacan na si Chelsea Manalo. Mula sa 52 kandidata na naglaban-laban sa pageant, pinatunayan ng 25-year-old beauty queen na siya ang karapat-dapat na tanghalin bilang bagong Miss Universe Philippines. Si Chelsea Manalo ang kauna-unahang Filipino Black American na itinanghal na Miss Universe Philippines na siyang susunod na sasabak sa prestihiyosong Miss Universe pageant. Hindi ito ang unang pagkakataon na sumabak ng beauty pageant si Chelsea dahil dati na rin siyang sumali sa 2017 Miss World Philippines kung saan nakapasok siya sa top 15. Samantala, pasok naman sa top 5 ng kompetisyon kagabi sina Stacey Gabriel ng Cainta na itinanghal na first runner-up. Maria Atisha Manalo ng Quezon Province bilang second runner-up. Tara Valencia ng Baguio City bilang third runner-up at Cristeline Magari ng Taguig bilang fourth runner-up. Itinanghal naman ng Miss Eco International Philippines 2025 si Alexi Brooks ng Iloilo, habang Miss Supranational Philippines 2025 naman si Tara Valencia ng Baguio at Cyril Payumo ng Pampanga bilang Miss Charm Philippines 2025. Gamit ang UNTV drone ay ipinakikita ng programa ang ibang perspective ng daloy ng mga sasakyan sa iba't ibang syudad sa Metro Manila, maging sa key cities sa mga probinsya. Ngunit sa pambihirang pagkakataon ay inatake ng isang kalapati ang UNTV drone kaninang umaga. Sa kuha naman ni Conrado Santos, sa live broadcast ng Good Morning Kuya, kita ang bird's eye view ng kahabaan ng EDSA Balintawak patawid ng Skyway nang biglang umuga ang kamera ng drone. Sa slow motion, kita
ang pakpak ng kalapati matapos banggain ang drone unit. Nasundan din ng kamera ng drone ang paglipad pababa ng kalapati. Hindi naman bumagsak ang drone at nakuha agad ang balanse. Hindi rin ito nagtamo ng pinsala at hindi nasaktan ang kalapati. Ang maraming taong karanasan at tuloy-tuloy na training ng UNTV CAAP licensed drone pilots ang isa sa mga susi sa isang ligtas na pagpapalipad ng unmanned aerial vehicle. Una na ang pagtitiwala sa Diyos na lumikha. At sa ating pong iiwang mga salita ng Diyos na ating sandigan mula sa Aklat ng Kawikaan, Kapitulo 4, versikulo 7 na nagsasabi, karunungan ay pinakapangulong bagay, kaya't kunin mo ang karunungan. Oo, sa lahat mong kukunin ay kunin mo ang unawa. At yan ang mga balitang aming tinutukan at inaksyonan dahil sa aming pagbabalita, una, ang pagkalinga sa kapwa. UNTV-C News, may balita saan mang panig ng daigdig. At dito sa UNTV, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Magandang tanghali.